Hello, hello Capricorn Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? At welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong weekly reading for June 16 hanggang June 22. So Capricorn, tulad na kagawigan ha, kunin mo lang yung makaresonate ka and leave the rest. Yung pong iba impormasyon para po sa ibang Capricorns po yun. Kaya relax ka lang, enjoy our reading for today and use your intuition para makuha mo yung mga messages na kalob sa iyo ng iyong spirit guide sa ating reading for today. So Capricorn, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads, maraming salamat po sa inyong generosity and kindness every time po na may reading tayo for Capricorn. Kaya maraming salamat po for your support and for the love and for not skipping the ads. Maraming salamat po. So Capricorn, bago tayo magsimula, meron po tayong additional bonus question reading later. Sa pagkatapos ng reading natin, magalaan po ako ng 1 minuto para sa isang question mo. Meron ka bang question? Ihandaan mo yan mamaya. Bibigyan kita ng 2 tarot cards and 2 Oracle Angel Whisper cards. So, pag-usapan natin yung 1 question mo sa dulo ng ating reading. Kaya huwag kang aalis, antabayanan mo yan. So, Capricorn, ano naghihintay sa inyo ngayon June 16 to 22? Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the 7 of Swords. In the area of what you want. Wow, 9 of Cups. Alam mo na Capricorn, kung lagi ka nanonood, kapag lumabas si 9 of Cups, this is a moment for you to make a wish because this is a wish fulfillment card. So, ngayon, pumikit ka na, meditate, be precise, be concise. Idasal mo na yung mga wishes mo because your spirit guides and angel guides are around you, feeling the frequency and energy of your prayer para mas mapabilis ang pag-angat niyan sa langit at matupad ang mga dasal mo kay universe, kay God, sa heaven. So, 9 of Cups is here. Kaya pwede mo rin i-pause ang video kung kailangan kung medyo mahaba ang iyong wish and prayer. So, do so. Pero ngayon, 9 of Cups is in the area of what you want. Congratulations. In the area of what you need, you have the Hierophant. In the area of what's affecting your current energy, you have the Ace of Wands. In the area of your near future, meron kang the Moon card. Interesting. In the area of your challenge this week, meron kang 3 of Pentacles. In the area of your fortune, meron kang the Fool card. Wow, new beginning, new ability, new strategy, new place, new endeavor. May pagsugal sa pag-usapan natin yan later. In the area of your divine advice, meron kang 5 of Cups. At ang outcome mo, Capricorn, ano kaya ito? Ano maging outcome mo this week? Pag-usapan natin later. Sabay-sabay natin bubuksan yan maya-maya lamang. Pero bago natin basahin comprehensively in detail mode kada card, ano muna ang lingering energy mo in your background na mga gamit mong bala this week moving forward. You have the Knight of Swords. Okay. This week, nakita ko dito Capricorn, there is a quick movement in your life. May mga bagay na mabilis darating, may mga bagay na dapat mong aksyonan agad, may mga bagay na para magugulantang ka lang, nandyan na yung bagong task, bagong assignment, new endeavor, magugulat ka na lang, nandyan na yung package, magugulat ka na lang, nandyan na yung good news, because Knight of Swords also deliver of good news, may bagong balita, may tawag na parang tulog ka pa pero biglang may tumawag, magigising ka na lang, nandyan na, kailangan mo agad aksyonan. So, asahan mo daw this week, Capricorn. There are things na darating sa buhay mo na sobrang bilis. Sobrang bilis. A quick movement na kailangan sumabay ka. Parang kailangan mo tapatan yung pagbilis ng agos ng mga bagay sa buhay mo. A very quick and talagang malakas na agos ng frequency sa life mo this week. Pwedeng mabilis na agos about good news, about your work, about your job, about your passion project, anything in your life na talaga namang parang ma-overwhelm ka because you don't know how to keep up with it, no? So parang sabi ni Spirit Guides, may mga bagay sa life mo na parang hindi mo kailangan masyadong pag-isipan, okay? Parang you don't need to think hard or to decide long enough. Parang sometimes you just need to think on your feet, okay? Parang may mga bagay na parang alam mo naman ang sagot bakit hindi mo pa gawin? Alam mo naman ang gagawin, ba't hindi mo pa sabihin? Ganyan. So parang ito yung pagkakataon na more than the decision making is you trying to accomplish what you want. May mga bagay doon na ngayong linggong ito na darating, na dapat mong gawin, na dapat mong i-accomplish, na parang gawin mo na, sugod mo na, ilabad mo na, wala nang patumpik-tumpik, wala nang paghihintay, huwag ka magsayang ng oras, ganyan. So this is a moment for you to fight, chase, go, get it. Okay, Capricorn, napakagandang motivating lingering card in your background is to just go. Gawin mo na, wag mo nang hintayin pa na may sabihin pa sila o hintayin pa na may mapuna pa o hintayin pa na maging ready ka. You're not ready if you're over preparing. Okay, Capricorn? Like I always say, nabasa ko tong quote na to na pinanghawakan ko rin sa life ko na you will never know if you're ready unless tumapak ka na. Once you set your first step forward, doon mo mararamdaman na handa ka na ready ka na parang okay,
ready na pala ako because sa over-preparation mo, lagi mo nakikita dyan yung aberya, yung mga roadblocks, yung mga possible na maaaring mangyari na negative, kaya lalong hindi ko humahakbang. You're over-preparing to a lot of things. Ngayon, parang sabi ni Spirit Guides, go, sugod ka na. Huwag ka masyadong mag-prepare, huwag ka masyadong maantala o masyadong magplano pa. If you feel and you think that is the right time to do so, gawin mo na, no? Yun yung mga bagay na parang hatid ng Knight of Swords here in your life. So pag-usapan natin ang iyong spread this week, Capricorn. Ilan ang iyong major arcana? You have 1, 2, 3 major arcanas in your life, namely the Hierophant, the Moon card, and the Fool card. Ngayon, nakita ko dito, may basbas ka, Capricorn, to start something new, okay? May basbas ka from spirit guides, from your angel guides, from the above, from the universe, to start something new in your life. Humakbang ka na, tumalon ka na, subugal ka na sa bagay na gusto mo, huwag mo nang pag-isipan to. Kung may mga alinlangan ka daw, mga takot, mga questions, or mga inhibitions, fears of the unknown, okay lang daw yun. May mga natural daw yun, especially when you're trying to do something new in your life. If you're entering an unfamiliar territory, if you're doing something talagang super bago sa buhay mo, okay lang na hindi mo alam lahat. Okay? Pwede mong matutunan yan as you go. Okay? Pwede mong matutunan as you try to enter that community, enter that industry, para malalaman, magagrasp mo naman yung right knowledge and right skills na kinakailangan mo. Pero ngayon, sabi ni Spirit Guides, may basbas ka na to start something new, and wag mo daw problemahin yung mga bagay na hindi mo alam. Okay? May dahilan daw ko bakit secret sa life mo yan this time. The answers will come to you at the right time. Pero ngayon, pagkatiwalaan mo yung path, pagkatiwalaan mo yung intuition mo na kung ano yung gagawin mo, gawin mo siya with all your might, with all your energy, and may basbas ka naman from God. So don't worry. Okay, Capricorn? So, pag-usapan natin ng yung spread, yun lang ang paunang mensahe sa iyo ng yung major arcana na malaking elemento at energy sa buhay mo this week. So, this time, pag-usapan natin in detail mode kada card, ano yung mga detalye, information dapat mong malaman this time with every card in different positions sa spread mo this week. Okay? At the center, you have the 7 of Swords. The 7 of Swords, sinasabi niya dito na parang this time around, work on things on your own. You don't need to over-trust or maging kampante ka at dumepende ka sa ibang tao. Capricorn, very very independent ka naman eh. I mean, I know you're very independent, you're very serious, you're very tenacious, saka nagka-persevere ka sa mga bagay na gusto mo. Disiplinado kang tao, Capricorn, and I know that for you. Pero this time around, para magkaroon ka doon ng extra caution na parang you need to do it on your own, because with the 7 of Swords, marami ka ng pinagdaanan kung saan na-betray ka na, naloko ka na, people lied to you, dishonest, ganyan, o naisahan ka, o na-scam ka ng ibang tao before. Kaya parang nakita ko dito meron kang trust issues with other people. And with that, parang sabi ni Spirit Guides, huwag kang panghinaan ng loob, ilaban mo pa rin yung gusto mo, pero this time around, ikaw mismo ang nakatutok. Ikaw mismo ang gagawa, ikaw maghahanap ng paraan, ikaw ang mag-aasikaso, ikaw ang maging punong abala sa mga bagay na gusto mo ma-accomplish at this time. You don't need to trust anybody. Okay? Kung alam o akala mo trust mo yan, make sure na kung sa kanyang task yun, silip-silipin mo, bantayan mo, maging hands-on ka to make sure that everything is falling into place, everything is running according to your plan, at talaga makuha mo yung inaasa mong result. Because sila mo si 7 of Swords here, kinukuha niya lahat ng swords kanya, kahit masugatan siya, kahit mahirapan siya, pero ginagawa niya mag-isa kasi hindi na siya umaasa sa ibang tao. Parang napaso ka na from so much disappointment with other people that let you down in the past. Ito yung pagkakataon para sa iyo, Capricorn, to really stand up on yourself, stand up on your own, do it on your own, and mahigpit na paalala sa iyo ng Spirit Guides mo na huwag mo daw munang ipamalita sa iba kung ano yung plano mo, kung ano yung gagawin mo, kung ano yung desire mong mangyari this week, because the outside energy can trample or can impede yung mga bagay na ginagawa. Alam mo naman yung mga nega sa paligid, malakang sa energy ng mga nega. So, kung may mga bagay kang gagawin this time, isekreto mo daw muna. Do it on your own. Don't let other people know. Saka mo nang sabihin kapag nandiyan na yung resulta, o kapag na-accomplish mo na, o kapag job well done na, saka mo ipamalita na, uy, ito yung ginawa ko nito mga nakaraang araw, nakaraang buwan. So, para walang makaharang, walang makapanira o walang makapanis sa gagawin mo. Okay, Capricorn? The 7 of Swords being clarified by
The Seven of Cups. Wow, 7-7 is luck. Nasa iyo ang swerte this time, Capricorn. Napakaswerte mo, kaya gawin mo na to on your own. If there are things na parang iniisip mo, paano ba ganyan, parang you have to make a strategy because napaka-confused daw na isip mo this time, Capricorn. Marami kang gustong simulan, marami kang gustong gawin, marami nagbubukas siguro ng opportunity, pero ngayon hindi mo alam kung anong una mong gagawin, kung anong dapat mong tanggapin, kung anong una mong tatanggapin in your life na parang, uy, ito ang best option for me. So parang ang daming nakahantad sa harapan mo na mga posibilidad, mga potentials na pwede mong gawin, pwede mong pamilian, ganyan. Pero sabi ni Spirit Guides, kailangan mo mag-strategize, Capricorn. Hindi mo pwedeng gawin to all at once, okay? Hindi ka si Superman, hindi ka superhero, hindi ka deity or entity na may malaking kapangyarihan para panghawakan lahat to at one time, okay? Kung gusto mong gawin lahat to, isa-isa lang muna, okay? You need to focus first on one para makapag-focus ka because nangailangan to ng malaking energy and malaking focus from your part, Capricorn. So make sure na isa-isa lang muna. Kung ano lang yung pinakamahalaga dito sa mga balak mo gawin, make a list of your top priorities of the things na kailangan mong gawin for the week, for next day, for next month. Paisa-isa lang para hindi ka rin ma-overwork, hindi ka ma-burnout, hindi ka ma-overwhelm. Kasi baka mamaya pag ginawa mo lahat to, for sure, meron ka dyang mapapabayaan. Meron ka dyang hindi matututukan, tapos at the end, baka sumuko ka lang sa paghawak ng mga yan. So make sure, strategize, unahin mo yung mga doable, attainable, makakaya mong gawin this time na mga bagay na pinapangarap mo, mga visions mo, gawin mo muna isa-isa. Okay? In the area of what you want, you have the Nine of Cups. Nine of Cups, like I've said, a wish fulfillment. Meron kang hinihintay na pangarap o dasal na gusto mo makamit this time. Okay, ito yung matagal mo nang ginawa. Naiinip ka na with the Knight of Swords here. Parang, ano ba yan? Tagal ko nang pinilahan tong trabahong to. Ang tagal ko nang dadasal. Pumili ka na sa iba't ibang simbahan. Nagrosaryo ka na, novena ka na. Pero bakit hindi ko makamit? There are things na hinahangad mo, hindi ka na masaya. Okay, Capricorn, ramdam ko yan. Hindi ka na contented, hindi ka na kontento sa mga bagay na meron ka ngayon. You want to have that satisfaction, a fulfillment, happiness. Parang sa tinatrabaho mo ngayon, hindi ka na maligaya. Maybe because may mga tao sa paligid mo na toxic, o kaya yung boss mo, hindi ka pinapahalagahan, o kaya parang feeling mo, wala nang growth dito. Hindi mo na maramdaman yung growth. Hindi mo na maramdaman yung pag-andar. Kaya parang you want something else. Gusto mo yung pupuno sa damdamin mo, pupuno sa skills mo, sa kaluluwa mo. Kaya parang inip na inip ka na, you want to find something new or to take on the battle, to take on the war para lang makuha siya. Itong satisfaction and contentment in your life. Ano? Ramdam ko ngayon na parang meron pa akong makukuha, meron pang para sa akin, hindi lang ito. Ayaw mo na mag-settle for less. Ayaw mo na mag-settle sa mga bagay na meron ka because alam mo, meron ka pang i-level up. Meron ka pang makukuha na deserve mo sa buhay mo. Kaya you're pushing for the things that you want in your life right now. The Nine of Cups being clarified by the Eight of Pentacles. Yes, it's all about your work. It's all about your skills. Sa growth, sa buhay mo, parang pakiramdam mo, liit-liit ang sweldo pero pagod na pagod ka, hirap na hirap ka, gusto mo umasenso, gusto mo umabante. At parang feeling mo, stuck ka na dyan. Parang nabuburo ka, parang ganun. Parang kang isang stagnant water sa isang kanal na hindi umaandar. Kaya parang feeling mo, you want to improve, you want growth. At ito yung nilalaban mo ngayon. Parang ayaw mo na, ilaban ka na, gusto mo na umalis, gusto mo na lumayo, gusto mo nang hanapin yung para sa'yo, gusto mo nang hanapin yung kaligayahan na matagal mo nang gustong makuha sa life mo na hindi mo na nakukuha sa past endeavor. Ano? In the area of what you need Hierophant, you need guidance. Okay, Capricorn? You need someone to tell you, to sit you down, parang, uy, Capricorn, teka lang, ito ginagawa mo. I know, nagmamadali ka na. I know, gusto mo na makuha to, pero teka lang, relax ka lang. You need to know this. So this person in your life, Capricorn, this is someone that will come to you this week. Probably a mentor, a teacher, a boss, a co-worker, a friend, your parents, na kakausapin ka, magbibigay sa'yo ng payo. Okay, you need this advice, Capricorn, na para magsasabi sa'yo, oh, iyan palang balak mo gawin, saka pupunta, saan gagawin, paano, kailan, para mo execute, paano mo gagawin, kailangan mo ba ng pera dyan, magaling ka ba dyan, ano yung mga requirements mo. So these people, kung sino man niyang matutumbok this week na lalapit sa'yo at nagbibigay sa'yo out of nowhere ng advice na kinakailangan mo, mararamdaman mo to na ito yung advice na tinutukoy ko, Capricorn, na parang, ito pala ang gagawin ko, ito pala yung dapat kong malaman, buti pala nakinig ako sa'yo because akala ko ito lang gagawin ko. So, you have a version of the things na plano mo na gagawin
moving forward, Capricorn, sa pag-abot ng mga satisfaction and fulfillment na gusto mo makuha sa life mo. Pero kapag nakausap mo na tong tao na to, a mentor, a supervisor, a friend na bibigay sa'yo ng solid advice, marirealize mo na, ay, kulang pa pala yung mga knowledge na alam ko. Kulang pa pala yung mga bagay na pinanghahawakan ko. Ito pala yung realidad na mas malawak pa sa inaasahan ko. So, kailangan mo daw malaman yun. Kailangan mong mag-undergo sa mentorship ng ibang tao o ng advice from other people na magbibigay sa'yo ng mas malawak na perspective sa bagay na yan para mas madali mong suguran, mas madali mong magawa yung kinakailangan for that. Para ma-acquire mo, mabigay mo yung kinakailangan doon na nung una hindi mo akalaing kailangan pala. Halimbawa, sa application for a seaman, halimbawa, akala mo ito lang yung requirements, ito lang yung papers, ito lang yung pictures, ito lang yung documents na kailangan. Dala mo na yun doon, sinumugod ko agad. Ginawa mo agad, di ka nag-isip sinumugod mo agad kasi akala mo yun lang ang kailangan. Pero a mentor, a friend, someone with knowledge, ano ibigay sa'yo? Huy, Capricorn, hindi lang yan ang kailangan. Bago na ngayon ang requirements. Akala mo yan lang, may bago ng requirements. Ikaw ngayon parang, meron pa pala. So, ikaw ngayon, magbabago ka ngayon ng strategy. Magalaan ka na naman ng mahabang oras para lang ipunin yung mga papers na kailangan bago mo maipasa doon, bago mo makuha yung mga bagay na gusto mo. So sabi ni Spirit Guides, have someone that can mentor you, okay? Can mentor you, give you a solid advice, someone that truly knows yung industriya or bagay na gagawin mo this time, okay? Yung may kinalaman talaga doon. You can't just ask any advice from someone na wala namang alam sa bagay na yun, okay? Para hindi ka rin malito. The Hierophant is being clarified by the Star card, yes. All about your dream. Takpan ko lang si ate girl. Sabi rito na parang malapit ka na makamit yung mga bagay na gusto mo. May basbas ka na eh. May basbas ka na from spirit guides and from the universe na makamit tong star, tong wish mo, tong dream mo na gusto mo makamit this time. Ang problema lang, Capricorn, you need more additional knowledge, okay? Wisdom, expertise, kailangan mo ng gabay at basbas from also the people around you na may kinalaman sa wish mo na ito. Okay? Parang kailangan mo talagang alamin pa yung malawak na bagay from that. Especially here, may mga questions ka. May bago kang sisimulan. Kaya kailangan mo talagang dagdagan pa yung knowledge mo. Okay, Capricorn, napakahalaga yan for you. Especially ngayon tatawid ka from one place to the other, one endeavor to the other. Hindi pwedeng natatapos lang ang knowledge porque may mga experience ka na. Hindi pa yun sapat. Kailangan mo pa lang dagdagan at kailangan mo daw maging humble enough, Capricorn, to really acknowledge the fact na hindi pa solid lahat sa buhay mo, okay? You need to know more and parang sponge this time. Maging sponge ka daw. Sip-sip ka lang, sip-sip na maraming tubig at yung tubig na yun yung magbibigay sa'yo ng kalakasan para ma-accomplish mo tong wish mo na ito, okay? Don't be stubborn, be humble enough na hangarin yung mga additional knowledge, additional tulong from other people na expert sa bagay na yan. In the area of what's affecting your current energy of the Ace of Wands here, Ace of Wands, ito ang naka-apekto dito. Kaya parang naging masigasig ka, nilalaban mo yung mga gusto mong ilaban because gusto mo na ng bagong simula eh. Gusto mo na ng bagong buhay, bagong pag-asa, gusto mo na makalipat siguro sa ibang lugar, sa ibang kumpanya, sa ibang bahay, sa ibang city, sa ibang bansa. You want something new to happen in your life. Because feeling ko talaga hindi ka na satisfied. Hindi ka na masaya eh. Hindi ka na masaya sa pinanggalingan mo o sa ginagalawan mo ngayon. Whether masyado ng toxic, masyado ng pagod, kulang ang sweldo, naghahanap ka na ng bago. At alam mo itong bago na ito magka-transform sa life mo for the better. Kaya ngayon nilalaban mo talaga. Sinusugal mo, ginagawa mo on your own, nilalakad mo kahit mahirap, kahit nakapagod. Talagang pinupush mo siya because nakita mo yung vision of something na pwede mo ma-acquire in the near future. Eh. Kaya itong bagong simulang ito, nakita ko na parang, yan, tama yan. You're on the right direction. So good, laban, gawin mo siya. Kasi hindi yan itatanim sa'yo ni God sa isip at puso mo kung walang dahilan yan, kung walang patutunguhan. God planted that seed in your mind, in your heart na bagong simula, new idea, new opportunity because doon kanya gustong hatakin papunta, okay? The Ace of Wands is being clarified by the Five of Pentacles. Yes, pagod ka na, you're struggling financially, Capricorn, walang tumutulong sa'yo before, feeling mo you're left outside, yung mga inaasahan mong tumulong sa'yo, pinabayaan ka, o kaya parang feeling mo you're just doing it on your own. Okay? Parang feeling mo, wala akong ibang aasahan kundi sarili ko, kaya kailangan ko ibangon ng sarili ko. Itong idea na to, itong plano mo na ito, itong bagong simula na to, parang ito na lang yung nag-iisa mong kakapitan, okay? Para it's now or never, Capricorn. It's now or never, gawin mo na to, yakapin mo to, do it on your own. Start na, move, para makaalpas ka na sa komunay na to, sa financial struggle mo this time, okay? Wala kang ibang asahan kundi sarili mo, kaya palakasin mo ang moral mo, palakasin mo ang loob mo. Ito yung pagkakataon na huwag ka nang mahiya, huwag ka nang matakot, huwag ka nang pagpatumpik-tumpik pa, fight, do it.
Ask for guidance. Just do it on your own. Make it. Have self-confidence. Okay, kakayanin mo yan. In the area of your near future, you have the moon card. In the near future, you will know the answers. Okay? Like I've said kanina sa umpisa natin, may mga questions ka about life. Paano to? Paano ba yan? Bakit hindi ako yumaman? Bakit hindi ko makuha yung gusto ko? Bakit yun? Maganda ang buhay nila. Bakit sa akin hindi? Kumakayod naman ako. Nag-overtime pa ako. Pero bakit hindi swak ang sweldo ko? Ano po nangyari? Bakit? Ang dami mong questions in your life. In the near future, you will know the answers. Okay? In the near future, God will give you the answers that you need with pertaining the life that you chose for yourself. Okay? May mga direksyon ka pupuntahan. May mga pagkakamali ka before. Bakit po nahiwalay ako? Bakit po ako nabuntis sa maaga? Bakit po kailangan ko lumayo sa family ko? Bakit po hindi ko makapiling ang mga anak ko this time? Bakit po nag-fail ang anak ko sa school? Bakit po hindi ko nakamit ang mga pangarap na to? Yung mga sagot ibibigay sa iyo at the right time. Okay? May reason ko bakit secret sa iyo yung mga bagay na yan dati. Okay? Because God wants you to have a solid trust sa sarili mo. Nakakayanin mo kahit ano man ang iba to sa'yo. Kakayanin mo kahit hindi ka sigurado. Kakayanin mo kahit hindi ka sure pero sigurado ka sa sarili mo na kakayanin mo. Pinapatatag ka ni God before. Okay? In the near future, matatag ka na, wais ka na. May matibay ka ng relasyon kay God, kay universe, sa iyong spirit guides, na kahit anong mangyari, kahit anong unos, kahit anong bagyo, kakayanin mo because nagawa mo na before nalagpasan mo na so ano pang hindi mo kaya lagpasan, so parang pinapatatag ka lang. And in the near future, ito ka na, wiser, better, stronger, Capricorn ka na kahit ano man na mangyari, kayang-kaya mo lagpasan, mamaniin mo na lang, maintindihan mo na, okay, temporary problem lang ito, malalagpasan ko to. Ay, hindi ko kailangang iiyak to. Hindi ko kailangang problemahin to, malalagpasan ko to. Magiging stronger and wiser ka na in the near future. The moon cards being clarified by the Hanged Man. Yes, like I've said, kahit anumang aberya, kahit takpan ko lang kasi revealing si Koya. So kahit anumang aberya, kahit anumang delay o kaya komplikasyon o kaya problems along the way sa mga gagawin mo in the near future, parang sa'yo mo, okay lang. Because enlightened ka na See, the Hanged Man, kahit bumaliktad siya, kahit may delay, kahit may problema, enlightened na siya Maliwanag na isip niya, parang, okay lang. Lagpasan ko lang to, kakayanin ko to. Walang problema. Temporary lang yan, dadaanan lang natin to. Kaya natin solusyonan to, kaya natin lagpasan to. So you're very, very wise. Matibay na ang relasyon mo kay God, matibay na ang pagkakatiwala mo sa sarili mo, kakayanan, nalalagpasan mo kaya. And also, I'm hearing, matibay ka na hindi ka na matitibag. So now you're a very strong Capricorn in the near future. Congratulations. In the area of your challenge this week, Capricorn, June 16 to 22, 3 of Pentacles, challenge sa'yo ay makisama sa ibang tao. You're now, because marami kang problema, marami kang dissatisfaction, di ka na masaya, ayaw mo na dyan, kasi parang feeling mo, walang growth, walang pag-asa, parang feeling mo, ano ba to? Hindi na ako masaya dito, ayoko na dito. So, this week ang challenge, so yung parang makisama ka pa sa mga tao dyan. Parang, kailangan mo ito gawin because yun ang trabaho mo, yun ang responsibility mo So, kung kailangan daw makipag-work ka sa kanila, makisama ka sa kanila para ma-accomplish nila yung ginagawa mo, gawin mo. Okay? Ito yung challenge sa'yo this week is to work with other people kahit na ayaw makitrabaho sila. Kahit na parang feeling mo sobrang toxic. Kahit na parang feeling mo hindi ka pinapahalagahan o hindi ka pinapakinggan o hindi ka vina-value. Parang you don't have the choice Parang yung naririnig ko, parang you just have to commit. Especially with the Hierophant, you need that commitment. Mag-commit ka sa bagay na to para matapos, para ma-accomplish mo. And also, dito daw nakasalalay din yung reputasyon mo Parang ayaw mo rin naman maging irresponsible, ayaw mo rin naman maging unprofessional. If this is your task, gawin mo, maging professional ka, tapusin mo, ipakita mo na, professional ka, na gagawin mo siya hanggang dulo, kahit magulo sila, kahit toxic sila, kahit di ka pinapahalagahan, kakayanin mo tapusin because ganun ka reputasyon mo nakasalalay dito, kaya gawin mo na yan, Capricorn, okay? The 3 of Pentacles being clarified by the Sun card. Yes, malungkot ka na talaga. Nahihirapan ka dito. Feeling mo stuck ka. Feeling mo you're not given, takpan ko lang pala. You're not given the ability to speak o kaya parang feeling mo sunod-sunuran ka lang sa kanila kaya parang hindi ka na masaya dyan, wala kang laya, nakakadena ka sa kanila at parang na-trample na yung kaligayahan mo, parang hindi na ako masaya dito, para akong tuta dito na sunod-sunuran lang sa kanila, parang feeling nila boss sila, feeling nila sila may-ari ng kumpanya o sila may-ari ng negosyo na ito, ganyan. So parang feeling mo time na umalis. Pero ngayong linggong ito, bago ka umalis dyan, Capricorn, nakita ko na makisama ka muna, gawin mo muna yung responsibility mo, tapusin mo yan. Perform your duty, okay? Perform your duty because dyan nakasalalay ang reputasyon mo at pangalan mo. Kaya kahit anong gulo, be professional, do it until the end, and then pagkatapos yan, magiging malaya ka na, okay?
In the area of your fortune, ito naman ang maganda. Like I've said, kung ngayon feeling mo nakatali ka dyan, wala kang magagawa, wala kang kayang gawin, kundi makisama, makiparte sa grupo na yan to do your part, ganyan. In the near future, ito ka naman, the full card. Magkakaroon ka na ng brand new beginning. Nakita ko ito sa fortune mo, magkakaroon ka ng opportunity to start over. So pagkatapos ng task na yan, magkakaroon ka na ng ability to search for new things. Meron ka nang sisimulan na susugal ka, okay? Ihakbang mo to, huwag ka matakot, gawin mo na yan. Especially here, may 5 of Pentacles ka para makawala ka na sa pagkalugmok, makawala ka na sa financial struggle mo, okay? There's no way, wala kang excuse ngayon Capricorn, wala kang excuse para matakot, wala kang excuse para ipagpaliban ito. Laban so good because nasa fortune naman siya, magkakaroon ka na magandang outcome dito sa sisimulan mong bago. Congratulations. The full cards being clarified by the Two of Cups. Yes, destined to sa'yo. Wow, soulmate match. Ibig sabihin talagang ito'y para sa'yo. 2-2 is like you are on the right path. You are parang aligned sa gustong pagawa sa'yo ng spirit guides mo. Sabi niya, dito ka pumunta. Kahit nakakatakot, kahit di ka sure, ito ang gawin mo, humakbang ka na. Sumugal ka na sa bagay ito because ito'y gustong ipagawa sa'yo ng higher self mo. Ikaw to sa langit at ikaw to sa lupa. Meron siyang ipinapagawa sa'yo na kailangan mo daw gawin because yun ang nakatadhana sa'yo. Kaya kung dalhin ka man ng iyong spirit guides o ng iyong intuition na parang teka, this time, gawin ko na. This time, isugal ko na to. Gawin mo because that your spirit guides talking to you and telling you ito na yung simula, ito na yung pagbabago sa buhay mo na kailangan mong gawin because your higher self wants you to do that dito sa lupa. Okay? Bebas-bas ka in whatever you're trying to do this time, Capricorn. Okay? Napakaganda. In the area of your divine advice, 5 of Cups, let go na Capricorn. 5 of Cups, paalala sa'yo ng spirit guides mo, let go mo na yung bagay na yan. Hindi rin nakakatulong sa'yo. Past project, past endeavor, past sa taong nakasakit sa'yo, past heartaches, past experiences talaga namang masakit, o kaya mga pangarap na hindi natupad, mga bagay na hanggang ngayon may regrets ka pa rin. Learn to let go. Learn to have peace on that and forgive yourself too sa mga feeling mo, pagkakamali at pagkukulang mo dyan. Let go mo na yan. May nangyari ko bakit hindi yan binigay sa'yo ni God. May dahilan ko bakit may redirection sa'yo. I'm feeling always ganito nililigtas ka ni God from something na ikakapahamak mo. Kaya hindi niya binigay sa'yo to. Hindi ka daw magiging total masaya dyan. Okay? Hinahanap mo ngayon total happiness, contentment, and parang sufficient sa buhay mo. Gusto mo maging talagang kontento sa mga bagay na meron ka, maging maligaya. At hindi ka daw magiging maligaya dito, kaya wag mo na panghinayangan yan, okay? Learn to accept new things. Tumalikod ka na, harapin mo na itong 2 cups na to. Humakbang ka na with a sugal here. Sumugal ka sa buhay, humakbang ka na on something new, at nandoon ang magandang bukas for you, okay? The 5 of Cups being clarified by the Empress card. Yes, may naghihintay sa'yo na bagong bagay. Meron ka daw bubuin na bago na talaga namang magiging successful, magiging fruitful, magiging talaga namang victory in your life. Kaya ngayon, iwan mo na yan. Humakbang ka na sa bago because now, kailangan mo daw yakapin ulit yung sarili mo. Ibangon mo daw yung self-esteem mo. Magkaroon ka ulit ng tiwala sa sarili mo na this time around, kapag may sisimulan kang bago, magkatagumpay ka na. Okay? Huwag mo laging iisipin na yung mga past na nangyari ay maulit-ulit. No. You have the ability and the fortune this time na mag-start over, and this time around nagkatagumpay ka na with the Empress card here. Ngayon sabi ni Empress card, magkaroon ka daw ng tiwala sa sarili, skills that you can do it, na hindi ka na kinakalawang hindi ka na kinakalawang, kaya mo pa, isugod mo pa, ilaban mo pa yan at mabubuo mo to na mas mayabong kaysa before, okay? Kaya mo yan, laban mo, sumugod ka rin sa bagong bagay, hindi pa huli ang lahat para mag-try ka ng something new, okay? Ang outcome mo, ano kaya yan? Pag-usapan natin later. But first, magkaroon muna tayo ng additional messages from the Divine. Ano yung karagdagan nila mensahe para sa iyo na dapat mong malaman this time? Karagdagan para sa June 16 to 22 reading mo, Capricorn. First, you have Star. Guaranteed success. Yes. Wow, may guaranteed success ka sa gagawin mo. Congratulations. Another message. Ito man, kung sisimulan mo, may guaranteed success ka daw. Congratulations. Another message, you have target, a goal-oriented person. Yes, ngayon dapat malinaw na sa'yo kung ano yung tutumbukin mo, kung ano yung goal mo, at doon ka dumiretso. Commit on that. With a higher fund, paalala sa'yo, mag-commit ka sa bagay na yun, parindigan mo. Another message, you have Bull. Do not back down from opposition. Show strength and fortitude. Huwag ka daw susuko, lalo sa mga taong to. Yung mga toxic, yung mga taong di ka pinapahalagan. Huwag ka mag-back down. Laban so good. Ipanalo mo yung laban na yan, okay? Another message, you have Nest. An emotionally secure, loving family is important to you. Yes, your family. Kung secured sila, kung masaya sila, maligaya ka na rin. Kaya hinahanap mo talaga yung contentment this time para sa family mo. Kung talagang masaya sila, maligaya sila,
maligaya ka na din. Another message, you have bridge, successfully overcoming a problem. Yes, kung may success ka rito, guaranteed, malagpasan mo daw kahit anumang temporary problem mo na meron ka this time. So, huwag ka mangamba, huwag ka problema, kakayanin mo yan. Another message, you have tiger, doing something risky, taking a change. Yes, something risky. Meron kang bagong sisimulan ngayon. Meron kang itatry na bago na hindi mo pa nagagawa before. Kaya gawin mo na, yakapin mo na yan. Okay? Another message, you have forest, muddled, unclear thinking. Yes, ngayon daw malabo ang isip mo. Baka naguguluhan ka lang o nahihirapan ka because of worry, because of stress, because of takot. Kaya kailangan tapangan mo ang sarili mo. Palinawan mo ang isip mo. Magbakasyon ka parang dalian din. Pwede rin yun. Nag-park ka, mag-videoke ka para makapag-relax ka so that kapag nag-isip ka ulit, malino na ang isip mo. Another message, you have dogs, getting together with friends. Yes, pamunta ka muna sa mga kaibigan mo, like I said, magbakasyon ka, mag-videoke ka para maging relax ka, para hindi mawala tong muddled o confused isip mo, okay? Another message, you have casket, someone's going out of your life or the end of a situation. Ito yon, end of a situation. Matatanggap mo na tapos na yung past, tapos na yung mga taong yun, wala na silang parte sa buhay mo, mag-take risk ka na sa bago, okay? Iiwanan mo na sila, iiwanan mo na yung past life na yan, okay? Another message, you have key, successful outcome to your problem. Oh, 2 beses lumabas yung message na yun. Meron ka daw successful outcome sa mga problema mo, so congratulations. So ngayon, bigyan kita ng additional gabay, Capricorn. Ano pa yung additional guidepost na pwede mo magamit this week moving forward, na pwede mong panghawakan sa buhay mo this week, okay? We have peace o katahimikan sa buhay mo. Ito yung kailangan mo ma-achieve this week. Huwag ka nang mag-divulge sa mga bagay na chismis, gulo, drama ng ibang tao, okay? Abundance o ngayong linggo, kailangan mo daw isipin ng iyong swerte, kapalaran, iyong prosperity sa life mo. Yun daw ang pagputunan mo ng pansin, okay? Another message of friendship, yes. Like I said here, getting together with friends. Ito ang mga bagay na kailangan mo daw asikasuhin this week. Kapayapaan sa puso at isip. Kung hindi ka maligaya dyan, go out, chase something new. Abundance, isipin mo daw yung mahalaga sa buhay mo ngayon. Kaperahan, your ipon, ganyan yun daw kailangan pahalagahan mo dahil yun ang mahalaga, okay? Friendship, cultivate the solid foundation, the support group, mga kaibigan mo, mga totoong nandyan for you, okay? Your connections. So, ang outcome mo, pag-usapan natin, pero paalala ko lang sa iyo, Capricorn, we have one question for you na sasagutin natin later. Stay tuned, okay? Ang outcome mo this week, 1, 2, 3, you have, wow, 4 of Wands. Success, celebration, getting to that milestone. Nakita ko dito na kung ano man yung bagong simula mo, nasisimulan ngayon, with a full card. Wow, magiging successful ka dyan. Makakamit mo yan, solid foundation. Kung ngayon lilipat ka ng bagong job, ayan na, solid na yan. Solid ang benefits, okay ang pasweldo, okay ang mga tao doon, makakasundo mo na sila sa mga bagong trabaho mo dyan. For some, nagsisimula ka siguro negosyo, ayan, solid na solid yan para sa'yo. For some of you, mag-graduate, meron magkakaroon ng bahay, makakabili ng bahay, makapatayo na yung bahay, makakabenta ng property. This is something about the house, something about your home. So, a milestone, bagong yugto ng buhay na maabot mo as your outcome. So, isugod mo na, ilaban mo na to because celebration ang naghihintay sa'yo, Capricorn, okay? The 4 of Wands being clarified by the 3 of Wands, yes. Wow. 3 to 4. Yung hinihintay mo lang, darating na. Magkasunod sila, 3 of Wands and 4 of Wands. Ibig sabihin, you've been waiting a long time para sa bagay na to, Capricorn. Mga graduation, kasal, bagong pag-ibig, bagong tao, bagong negosyo, bagong trabaho. Ang tagal mo itong hinintay sa buhay mo. Marami kang pagtitimpe. Kaya ngayon parang atat-atat ka na because you've waited a long time para dito. And here, ang confirmation with the 3 of Wands, darating na siya. Itong bagay na to, itong milestone na to, itong end point na to, itong finish line na to na tinutumbok mo, makukuha mo na siya this time. Congratulations. The wait is over. Celebration is coming in your life. Wow, congratulations, Capricorn. So, that is your June 16 to 22 reading. Pero, ito muna ang iyong wish, ang iyong question. Pero ka bang question this time, Capricorn? Mag-meditate ka ngayon. Concentrate. Ialisin mo muna sa isip mo yung ibang bagay. Focus on that one question na gusto mong sagutin natin today, okay? Spirit guides, ibigay mo kay Capricorn ang sagot sa kanyang one question this time. Bibigyan kita ng 2 tarot card and 2 angel whisper card na magbibigay ng clarification sa bagay na yan, okay? Anything, any question na gusto mong malaman. Okay, handa ka na ba, Capricorn? Okay, we have 2 cards. And then kuha tayo ng angel whisper card for you. Angel guides, ibigay mo ang kasagutan kay Capricorn sa kanyang one question this time. You have 1, you have 2. Okay, basahin natin ang dalawang yan. Ano kaya lalamanin yan? Concentrate,
Capricorn. First, you have Tower card, a change. And then, Queen of Swords. Wow. Okay, isa pa. Buksan natin to. Ask your angels. You need angel guides daw. Meron daw mga signs sa darating sa'yo this time. And then, listen to your intuition. Yes. Your angel guides ang magbibigay sa'yo ng right numbers o kaya sign for you. Pakinggan mo daw yung tawag ng damdamin mo kung ano yung dapat mong gawin. Queen of Swords here na naka-reverse. Sinasabi niya, hindi ka makapag-decide. Nakatakot ka mag-decide o hindi ka makaisip ng tamang paraan away from that. No? Parang ngayon, in limbo ka, nakabitin ka. Malabo siguro, Capricorn, itong kinakaharap mo with this question. Ramdam ko yan. Hindi mo makita yung dako paroon. Napakalabo. Ramdam ko yung napakalabo. And then nakita ko dito na parang nakukulangan ka sa commitment dyan. Nakukulangan ka sa parang sagot. Nakukulangan ka sa concrete decision from someone or from you. Ngayon iniisip mo, nagabago na ba? O kailan magbabago tong sitwasyon na ito? Hindi ko maintindihan. Parang ginagawa ko naman ang lahat, pero bakit parang mali? So you're just waiting for some things to change. Pero sabi ni Spirit Guides, kailangan daw manggaling yung pagbabago from you. Baka mali ang approach mo o mali ang bagay na nilalaan mo dyan, mali ang diskarte mo. Kailangan daw malinaw muna sa isip mo yung dako paroon. Nakita ko dito na hindi daw magbabago ang lahat kung meron ka pa daw kinikip sa life mo na maling tao o maling bagay. May mali dyan eh. Merong here and there na mali. And you need to figure that out and remove that in your life. Parang sabi daw ngayon, kaya hindi nagbabago because hindi ka rin nagsasalita o parang nahihiya ka mag-approach, nahihiya ka lumapit, nahihiya kang sabihin. Wag mo daw sarilinin yung mga bagay na nararamdaman mo, yung mga bagay na gusto mo maganap. Ito yung pagkakataon na maging matapang ka, Capricorn, because Queen of Swords a very, very brave and a very, very smart energy. Maging matapang ka this time, say what you mean and mean what you say. Kung ayaw mo, kung gusto mo, gusto mo. Nahaharangan daw yung pagbabago sa life mo because indecisive ka eh. Nahatakot ka, urong-sulong ka. Ngayon, sabi ni Spirit Guides, listen to your intuition. Okay, listen to your intuition, listen to your heart, kung ano yung tamang desisyon, kung ano yung tamang gawin. Ask your angels, meditate. Ngayon, sabi, yung mga panaginip mo daw, merong yung sinasabi sa yung sagot, merong yung pahiwatig sa'yo. Kapag nakakita ka daw ng angel guides, one time sa cellphone kami nakita kang 111, 222, 2222, hanapin mo agad sa Google yung meaning. That is your answer for your angel. Ngayon, sabi ng Spirit Guides, kailangan daw maging malinaw muna sa isip mo, Capricorn, yung bagay na yan, bago ka magdesisyon, okay? Bago ka mag-oo, bago ka humindi, bago ka mag-react o baka umaksyon, kailangan malinaw muna sa isip mo. And kapag malinaw na, aksyonan mo, panindigan mo, say it, don't hesitate, huwag ka matakot, at saka magbabago ang lahat sa buhay mo, okay? The change will come for the better kapag inaksyonan mo, pag tinapangan mo, kapag nagsalita ka na, kapag malinaw na sa isip mo. Listen to your intuition para luminaw ang lahat sa'yo. Capricorn, that is your answer to your one question. Sa po kayo nakarelate, sa po kayo nakarelate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.